Review by Seedlink PH. Sa wakas ay nakahabol din ako sa last episode ng Sangre. Ikan nga nila, better late than never. Ang daming bashers online ng Sangre dahil sandamakmak din ang plot holes at inconsistency sa story. Pero kahit ganon, ito lang ang kaisa-isahang Pinoy TV series na inaabangan ko at pinapanood sa tuwing kumakain ako. Nag-umpisa ang Sangre sa buhay ni Tera at halos kalahati ng kwento, talagang nakafocus lang sa kanya. May mga times na muntikan ko na ring sukuan ang panunood nitong Sangre dahil na rin sa komento ng mga tao na si Tera daw ang sinasabing tagapagligtas pero lahat ng malapit sa kanya namamatay lang naman. Dami ring reklamo ng iba na sa umpisa raw, puro sa mundo ng mga tao ang eksena at halos nakakalimutan na raw nila na Encantadia ang pinapanood nila at totoo naman talaga yon. Pero for me, iyong arc ng Human World ang mas nakaka-excite panoorin lalo na noong tinutuklas pa ni Tera kung sino siya. Kaya lang sa ending, niwala man lang eksena kung saan pinakita iyong mga best friends niya sa Human World. Parang kinalimutan na sila. Speaking of nakalimutan, kumusta naman sina Anaka at Cassandra na totally hindi na ulit ipinakita at wala ring explanation kung bakit bigla na lang nawala si Lilasari. Marami talagang nilalaktawan na explanation ang Encantadia at pati ang antas ng lakas ng mga characters. Nakakaloka rin. Imagine, malakas si Gargan noong umpisa kasi God nga raw siya. Pero nakukonsumi siya sa mga sangre? At kung talagang malakas siya, bakit kailangan niya pa ng mga brilyante? Iyon talaga ang gulo sa isip ko noon. At isang pangkaraniwang engkantado lang ang nakapatay kay Emre na pinakamalakas din dapat sa lahat? Mas hindi iyon kapani-paniwala. At si Mitena? Parang hindi alam ng mga writers ang gagawin sa character niya. Magbabago, magiging masama, tapos magbabago ulit, tapos magiging masama na naman. Parang hindi convincing na kumampi siya kay Gargan knowing na kalaban ito ni Cassiopeia na nag-alay ng buhay para sa kanya. At si Cammy? Ewan kung bakit kailangan pang palakihin ang role niya na paurong naman ang character development. Bukod sa pinalitan ng artista bago makulong ang daddy niya, medyo mabait naman na siya nun. Kinakastigo pa nga niya ang daddy niya na mali ang ginagawa nito tapos all of a sudden, parang tama na sa kanya ang lahat ng mali? Sa ending, parang naging package naman ang pagiging bataluman ni na Amihan, Pirena, Alena at Tanaya. Samantalang kung tutuusin, sina Pirena at Amihan lang naman ang deserving na maging bataluman bas sa mga pinagdaanan nila at sakripisyo. Si Lyra naman na favorite character ko. Bakit naman Ibrahima ang pinangalanan? Isa anak mo. Nakakaloka, wala namang ambag si Ibrahim at Amihan sa paggawa ng baby mo. Shopee! Since last nympha na si Agnem at nag-sacrifice pa ng buhay for you, sana man lang, sa kanya na lang sinunod ang pangalan. Ha ha ha. At si Mira, well, sana siya na lang ang naging reyna ng Hathoria. For me, mas deserve niya. Si Armea naman, masasabi ko sa kanya, bagay sa kanya ang character niya. Parang ang pretty niya rito kung ikukumpara sa Voltes 5. Kahit naman marami akong rants, love ko pa rin naman ang Sangre at Encantadia. Excited na ako sa susunod na season. Wish ko lang sana new characters na ang bida pero nandun pa rin sana sina Mira at Lyra. For me kasi, sila ang nagbibigay ng kulay sa show. Rating ko sa Sangre, 7 out of 10.